Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, yan po ay isang Arabic na pagbati na kumbaga nasa Senate Blue Ribbon hearing po tayo. Yan po ay parang panunumpaan na lahat po ng sasabihin natin dito ay nanggagaling po sa ating paniniwalang ito ay mga katotohanan. At yan po ang ating pong magiging episode ngayon o magiging komentaryo ngayong ika-15 ng November 2025. Mga kaibigan, napaka-importante po ngayon ang araw na ito at mga susunod pang araw hanggang katapusan sapagkat ngayon po naka-date, nakatagda ang schedule ng pagpapabagsak ng China, Duterte, Iglesia, Kibuloy at Villanueva forces na nagsasama-sama upang pabagsakin si President Ferdinand Marcos Jr. Hindi po malayo na magkakaiba talaga ang mga paniniwala ng mga Pilipino. Talaga po namang sabi nga ni General Antonio Luna, mas madali pa sigurong pagsaklubin ang langit at lupa kaysa pag-isahin ang mga Pilipino nagkakaiba-iba ng mga paniniwala. Mga kaibigan, yung pong pasabog ni Saldico ay masyado pong nakakatawag ng pansin sapagkat una, yung timing. Bakit niya ngayon itinaon itong nakaraang 2 araw? Sapagkat siya po ay kasama sa plano. Ano po ang plano? Ang plano ng China na papuin bilang Pangulo ang kanilang hepe ng probinsya ng Pilipinas sa ilalim po ng Republika ng China at walang iba kundi si Sara Duterte. Bakit po malakas si Sara Duterte? Siya po ay backup ng Iglesia ni Cristo at ng mga Bisaya. Hindi naman po siguro lahat ng Bisaya pero karamihan po sa Davao sapagkat pinagmamalaki ng Davao na merong kauna-unahang alkalde ng galing sa Davao naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at siya ay walang iba kundi ang Barombado Baboy Traidor Sangano na mayor ng Davao na ginawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kaibigan sa tulong ng Iglesia ni Cristo, Kibuloy Forces, Villanueva Forces at ng corrupt na COMELEC. Yan po ang katotohanan dyan. Ngayon, sapagkat siya na po ang Pangulo, wala po tayong magagawa kundi magkaisa upang sa ganun backupan po natin o itaguyod po natin ang kanyang panguluhan sapagkat siya po ay nagpahayag at nagsagawa ng paninindigan na hindi niya isusuko ang Republika ng Pilipinas sa anuman dayuhang puwersa, Amerika man o China. Lalo tigit China sapagkat China po ang hayagan na nag-occupy ng ating pong bansa. China matagal na naging amo ng mga Pilipino dito po sa ating bansa. China ang nag-occupy ng ating pong West Philippine Sea at China may pakana kung bakit naging matibay ang Duterte, bakit nagkaroon ng milagro na Duterte ang naging Pangulo. At sa ilalim ng panguluhan ni Duterte, masyado na mayagpag ang China. Tayo po ay para pong hinambing doon sa opium war nila noong araw ng Taiwan. Tayo ay pinaliguan, binaha ng shabu, mga insik po yan. At ang kanila pong drug lord ay walang iba kundi Duterte at ginawa pang congressman ng pangalan ay Congressman Paulo Duterte. At yan, sang-ayon po doon sa mga revelasyon ni Senator Sonny Trillanes IV, abay lumalabas na meron pong dividendo galing pa sa China, galing sa Shabu, ang mga drug lords sa Pilipinas sa pangunguna nila formerly Scam King
Michael Yang na ginawa pang cabinet member ni Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan. At walang umangal kundi si Trillanes at pinagtulong-tulungan ng China trolls ang Pilipino ng pangalan ay Senator Trillanes hanggang tawagin pa nitong Trililing na parang siraulo, mga kaibigan. Ang kawal ng demokrasya naninindigan na malaki ang utang na loob ng Pilipinas kay Senator Sonny Trillanes IV sapagkat sa kapamamagitan niya ay nakapagsampa ng demanda sa International Criminal Court. Ang International Criminal Court, mga kaibigan, pinag-ambisyonan din ni Miriam Defensor Santiago na mapabilang siya riyan sapagkat pinagkakapitag-pitaganan sa buong mundo yung International Criminal Court. At tayo nga po ay naging member po dyan sa ilalim ni Pinoy Aquino, ngunit tayo po ay kumawala nung kumawala sa ICC nung dinamanda ni Trillanes sa ICC, International Criminal Court. Ang isang Pilipino, ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte sa salang pagpatay ng maraming Pilipino at pagsasawalang kibo ng mga duwag ng mga Pilipino. Opo, mga kaibigan, hindi po ko hihingi ng pasintabi dyan. Talaga po namang napakaduwag ng mga Pilipino at dahil po dyan ay kinapital ng China, kinapital ng mga Kastila noong araw pa lamang, kinapital, mga kaibigan, ni Duterte ang pananakot sa mga Pilipino na talaga po naman naghasik ng lagim at natakot ang mga Pilipino. Ultimong si Magalong, mga kaibigan, na nagtatapang-tapangan ay nagmistula pong bakla, nagmistula pong tagahanga at lahat ng humanga sa kabuktutan ni Duterte ay pawang mga duwag. At ang akin pong sinasaluduhan ay yung pong mga nanindigan sapagkat yung kanilang paninindigan, yan ang paninindigan ng Dugong Bonifacio, yan ang paninindigan, mga kaibigan, ng tunay ng mga Pilipino na hindi po nagpaloko, hindi sumuko kay Duterte. Ngayon, nandito po tayo sa crossroad. Ano po ibig sabihin niyan? Para po bang tumatawid tayo ngayon sa isang karsada ng kasaysayan? Tayo ba'y magpapakaliwa papuntang China o tayo po'y magpapatuloy tungo sa tuloy-tuloy na kalayaan at soberenya ng Pilipinas? Sa araw na ito, hanggang katapusan, hindi po titigil ang mga puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ito religion na ito? Bakit natin pinapayagan na sila ngayon ang nagdidikta ng ating kinabukasan ng kasaysayan? Bakit sila ngayon ang nagsasabing tayo ay dapat magising sa pananagutan o accountability? Eh bakit accountable po ba yung Iglesia ni Cristo sa kanilang sariling korupsyon? Opo, narinig po ninyo sa akin yan. Yung pagbubunyag ni Ramon Tulfo sa korupsyon ng Iglesia ni Cristo ay nagsanhi ng mga demanda laban sa kanya. Hindi po tayo matatakot sa mga demanda na yan sapagkat ang katumbas ay katotohanan. Napakalaki ng korupsyon at crime against the family. Yan pong Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Minister Eduardo Eranio Manalo. Eduardo Manalo, mga kaibigan. Yan po ang Chief Minister ng Iglesia ni Cristo. At ang kanyang sariling ina at ang kanyang sariling kapatid na si Angel Manalo. Hanggang ngayon, nakakulong po dyan sa Central Headquarters ng INC. Diyan po sa may Commonwealth Avenue at panulukan ng Tandang Sora Street diyan po sa Quezon City. Opo, sariling ina itiniwalag sa Iglesia ni Cristo ng Eduardo Manalo. Eh kung ganito ang loyalty ng isang anak sa kanyang nanay, ano nga asahan natin na siya ngayon ang gustong maging hari-harian sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaisa di umano ng Iglesia ni Cristo? Isang boto
boboto kay Bong Revilla, boboto kay Estrada, boboto kay Duterte, kay magdidepensa kay Sara Duterte. Anong klaseng moralidad? Anong moral compass meron niya ang Iglesia ni Cristo kung ang kanilang unang niyuyurakan ay ang karapatan at kalayaan bumoto ng kanilang mga deboto? Ngayon, kasama po ako sa magbubulgar na talagang masyado ng talamak ang korupsyon diyan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang maaari lamang magsagawa nito ay ang pag-aaklas ng Iglesia ni Cristo na sana magkaroon sila ng katarungan, sana magkaroon sila ng paggalang sa mga magulang, na winawasak ang paggalang sa magulang sa pamamagitan ng pagtiwalag sa sariling ina sa Iglesia ni Cristo ni Minister Eduardo Manalo. Yan makikita po natin ang moral compass o direksyon ng moralidad at paninindigan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ako against sa relihiyon. Lahat ng relihiyon na nakapagpabuti sa tao, nakapagpatibay ng pananalig sa bansa, pagbibigay ng dangal ng pagkatao, yan ay tamang relihiyon. Lahat ng relihiyon na sumusuporta sa kasamaan, sumusuporta sa mga Sara Duterte, sumusuporta sa mga Jingo Estrada, sumusuporta sa mga Erap Estrada, Robin Padilla, mali pong relihiyon yan, sapagkat ang sinusuportahan ay immoralidad, ang sinusuportahan ay kasalanan. At ngayon, nagdidikta ang Iglesia ni Cristo na pababain, pabagsakin si Bongbong Marcos. That's beyond my power. Wala po tayong kakayanan dyan. Pero yan pong si Saldico, instrumento lamang yan, talagang hinubog yan. Pinalis mo na sa Pilipinas, hinubog, nagkaroon ng expose, tinuturo siya ng Iglesia ni Cristo, witness ng isang Iglesia ni Cristo, senator ng pangalan Rodante Marcoleta. Yan po ngayon ay nawawala. Itong si Technical Sergeant Gotesa, yung po nagsasabing nag-deliver ng daan-daang milyon piso in cash sa bahay ni Speaker Romualdez, sa bahay ni Zaldico. Ngayon, mga kaibigan, bigla rin lumutang itong si Zaldico on the 9th hour ng revolusyon ng Iglesia ni Cristo at ng China laban sa gobyerno ng Pilipinas, laban kay Marcos. Ano po may papayo natin kay Marcos? Wala kang magagawa dyan, Mr. President, kundi pagtanggol mo sarili mo. Ipagtanggol mo. Pag hindi mo kinayanan itong pagtatanggol mo ng sarili mo, wala kang karapatan na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. If you cannot save yourself, if you don't have the power, the forces to save yourself, then you do not deserve to be the President of the Republic of the Philippines. For how can you defend what you said that every square inch of the Philippine territory belongs to the Philippines if you cannot defend your position as President of the country that you want to defend? Mga kaibigan, hindi po kapani-paniwala at ako po yung mismo nagsasabing walang katuturan yung mga binunyag na yan ni Zaldico. Tama si Senator Lacson, there is no probative value. Ano po ibig sabihin yan? Wala pong punto na dapat paniwalaan sapagkat unang-una, kung talagang may instruction si Ginoong Marcos tungkol po dyan sa General Appropriations Act o budget, bakit niya po vinito? Ang ibig sabihin po ng veto, V-E-T-O, ay dinisapprove. Ibig sabihin, isa lamang siyang tao na disapprove niya yung bicamerally approved budget. Sa ganang akin, bilang isang editor, magbibigay po tayo ng editorial.
Hindi ko naiisip, wala akong makitang maisip kung bakit kinakailangan pang magnakaw si Marcos. Yung iba, nagnanakaw para maging hari sa politika, maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya karamihan po dyan ay nagnakaw ng malaki para maging hari ng Pilipinas. Hari na si Marcos eh. Bakit po siya magnanakaw pa? Para maging presidente? Presidente na nga siya. At kung yaman din lang, meron po akong sekretong kaalaman na napakayaman ng mga Marcos, mga kaibigan. At ito hindi nang galing sa pagnanakaw sapagkat mas malaki ang kanilang pera kaysa sa budget ng Republika ng Pilipinas ng buong martial law years o 20 years ng dictators rule dito po sa ating bansa. Ngayon, anong tungkulin ni Marcos? Abay, tungkulin niya po mabawi ang dangal ng kanilang angkan at nasa kanyang kamayan. Bakit niya lalong sisirain yan? Hindi naman kinakailangan. Bayana na meron isang sumisira ng pangalan Amy Marcos, kumakampi sa mali. Sapagkat mali iyang pagnanakaw sa Office of the Vice President, mali yung Secretary, yung paglustay ng Secretary of Education budget, mali na magnakaw ang kahit na sinong opisyal ng pamahalaan. Bakit mo kakampihan si Sara Duterte? Bakit? Yan ang kasagutan na hindi masasagot ng Iglesia ni Cristo. Hindi kaya sagutin ni Amy Marcos, hindi kaya sagutin ng lahat ng mga Duterte sapagkat paano mo sasagutin ang isang malaking krimen sa iyong sariling paniniwala? Paano mo paninindigan ang malaking kasinungalingan, pagbabalat kayo at pagmamalabis sa budget? Paano ka maninindigan sa mali kung ikaw ay Pilipino? Ngayon, manindigan po tayo. Ano man ang iyong estado sa buhay, ikaw man ay general, ikaw man ay sundalo, ikaw man ay abogado, ang paninindigan mo, maninindigan ka ba sa tama o sa mali? O maninindigan ka dahil sa iyong relihiyon? Maninindigan ka ba bilang Pilipino o maninindigan ka bilang Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ, o Kibuloy, o maninindigan ka ba bilang Muslim? Manindigan ka para sa Pilipinas kung ikaw ay Pilipino. Yun. At ngayon, mga kaibigan, yan ang hamon sa inyong lahat. Yan ang hamon sa atin ng tadhana, yan ang hamon ng kasaysayan, yan ang ating dapat panindigan. Pilipino ka ba? O ikaw ay Iglesia ni Kibuloy? Katanungan po yan ng kawal ng demokrasya, nagsasabing, ako ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!